Kumusta po kayo mga kapatid? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. I pray na patuloy po tayong pinagpapala at pinag-iingat po ng ating pong Panginoon para po sa ating pag-aaral ngayong umaga ay samahan niyo po akong basahin ang Mark chapter 10 verses 46 hanggang 52. Pero bago po tayo dumako sa ating pagbasa, ay i-share ko lang po yung screen sa inyo para sa ating presentation. So, yun po. So, let's proceed. Mark chapter 10, verse 46. Then they came to Jericho as Jesus and his disciple, together with a large crowd, were leaving the city. A blind man, Bartimaeus, which means son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, "Jesus, son of David, have mercy on me." Jesus stopped and said, "Call him." So they called to the blind man, "Cheer up, on your feet, he's calling you." Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. "What do you want me to do for you?" Jesus asked him. The blind man said, "Rabbi, I want to see." "Go," said Jesus, "and your faith has healed you." And immediately he received his sight and followed Jesus along the road. Sa ating pong wikang Tagalog, sabi po dito sa istorya na ito, dumating sina Jesus sa Jericho at nang papaalis na siya kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba, may nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo na anak ni Timeo. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazareth, sumigaw siya nang sumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga taong naroon upang tumahimik, ngunit lalo pang siyang nagsisisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Dalhin niyo siya rito." At tinawag na nila ang bulag, "Lakasan mo ang loob, tumayo ka." Ipinapatawag ka ni Jesus, sinabi nila. Inihagis niya ang kanyang balabal at paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo?" tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, gusto ko pong makakitang muli." At sinabi ni Jesus, "Makakaalis ka na. Magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya." At noon di nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Amang nasa langit, Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang araw nito. At salamat, Panginoon, sa muling pagkakataon na inyo pong binigay sa amin upang sariwain, Panginoon, ang iyong salita. Ang mga salitang ito, mga pangako po ninyo, ang siyang pangahawakan po namin sa aming mga buhay. Ang siyang magiging sandigan at pundasyon ng aming mga buhay, Panginoon. Sa kabila, Panginoon, ng patuloy na nangyayari sa aming mundo. Still, Lord God, ikaw ay mabuti, ikaw ay matapat, ikaw ay punong-puno ng habag at pag-ibig. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan at salamat po, Panginoon, sa biyaya ng buhay at pagpapalang amin natatamo araw-araw. Lord, we ask for the guidance of the Holy Spirit to speak to us. Itago niyo po ang iyong lingkod sa iyong likuran at hayaan niyo po, Panginoon, ang mga salitang ito. Lord God, ang siyang tumimo sa aming mga buhay, Lord God, at gumabay sa amin, Panginoon, habang kami po ay patuloy na naglalakad sa aming buhay bilang mga lingkod po ninyo. Maraming salamat po sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alam po mga kapatid, likas po sa tao yung meron po tayong mga deepest desires sa ating pong mga buhay. Actually, tinuruan po tayo ng Panginoon sa kanyang sa panalangin na kapag meron po tayong nais na ipanalangin sa Diyos sa pamamagitan ng prayer supplication, sabi po sa Philippians chapter 4 verse 6, "Do not be anxious about anything. Instead, let your requests may be known to God by prayer of supplication." So, ini-encourage po tayo ng Panginoon
na idulog sa Kanya ang anumang mga deepest desire ng ating pong mga buhay. Kasi it is very natural sa atin. Diba nga, meron niyang ang tao, meron talaga tayo mga basic needs at hindi lang mga basic needs, pati yung mga luxuries, diba yung mga wants, yung mga needs natin, mga kailangan nating isatisfy sa ating mga buhay at hindi lingid yan sa ating pong Panginoon. Bakit? Ano ba ang mangyayari kapag hindi po nasa-satisfy o yung nag-gratify yung ating mga needs? Siyempre, kailangan natin ang mga bagay na yon, no? Kapag hindi po nasa-satisfy yung mga bagay na magkakaroon po ng depletion, magkakaroon po ng mga kakulangan sa atin. It could be kakulangan sa kalakasan ng katawan dahil hindi napupunan ng pagkain, no? Ang katawang ito, maaring kakulangan sa emosyonal na pangangailangan sapagkat walang bagay o walang sino man yung nakakapag-feel ng needs na nararamdaman mo. So meron tayo may mga pangangailangan at meron din mga tutugon sa mga pangangailangan na yun. At ang sinabi ng Panginoon na pangako niya kay Abraham, He is Jehovah Jireh, no? The God who provides. Ba? Yun kasi ang ng Panginoon, yun ang kanyang heart sa simula pa lang. God is always about to give and to give and to give and to. Bakit? Kasi sa John 3:16, sabi po ng ating Panginoon, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Doon po lalong na-express yung tinatawag na love of God, yung tinatawag na tunay na pag-ibig when you're about to give and to give. The greatest expression of love is giving, no? Selfless love. We are about to let go of things that is important for us para lang maipakita natin yung pagmamahal natin sa iba. So, maliban doon, balik tayo, every person has a deepest desire or deepest need that needs to satisfy. At ang Diyos, sabi niya, pangako niya sa Psalm 16:11, no, in His presence there is fullness of joy, and in His right hand there are pleasures forevermore. He is the ultimate, no, na nagsasatisfy, giver of satisfaction sa mga needs na kailangan natin. It could be needs sa ating physical, it could be yung needs sa ating kaluluwa, o yung needs sa ating spirit. Because, bakit? Psalm 23 po, sabi sa Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pasture. Siya po yung ating mabuting pastol. At bilang mabuting pastol, ang trabaho po niya ay dalhin ka sa mainam na pastulan, kung saan ikaw ay makakain ng sariwang damuhan, kung saan ay magkakaroon ka ng kapahingahan, iinom sa tahimik na batisan, para ang iyong buhay ay maging mapayapa at punong-puno ng kapayapaan, ng kapahingahan, ng satisfaction. In His presence, there is fullness of joy, and in His right hand, there are pleasures forevermore. At sa istorya po natin ito, mga kapatid, nakita po natin yung deepest desire ni Bartimaeus. No, lahat tayo, meron tayong mga deepest desire. Kagaya po na nakikita po natin sa larawang ito, para sa kanya ang kakaunting barya na pwedeng ihulog natin ay napakahalaga na para sa kanya. Para sa atin, barya-barya na lang yun sa bulsa natin. Pero para sa kanya, napaka-importante na yan. No? So para sa kanya, yun yung kanyang pinakapangangailangan na makaraos lang sa araw-araw. Samantalang tayo, we are so blessed. Kasi maliban sa mga barya na meron tayo, hindi pa tayo kontento. No? Kahit gusto pa nating bumili. Pero sa kanya, kahit sa konting halaga lang na maipon niya sa buong araw, maghapon, malaking bagay na sa kanya. Diba? Itong mga kabataan na to, kung titignan po natin, hindi nila alintana yung kahihiyan na sila po ay natutulog sa kalsada kasi ang kanilang pangangailangan ay basta lang makapagpahinga, matulog, okay na. Hindi nila iniisip, hindi immediate yung kanilang needs o hindi sila masyado nag-iisip kung masarap ba yung kanilang higaan, malambot ba ang kanilang unan. Kasi sa atin ganoon eh. Gusto natin pag pumupunta tayo sa isang lugar, gusto nating malinis, gusto natin malambot ang unan, gusto natin malamig, gusto natin walang lamok, di ba? Pero sa kanila,
masatisfy lang nila yung needs nila kahit saan sila matulog, no, okay na sila. So everyone has a deepest desire or needs that can be satisfied and fulfilled. Ano man yung form nito, no, pero lahat walang exemption, lahat ay merong mga deepest desire. Lahat merong mga needs na kailangan i-satisfy. Let us go back to sa first century Palestine para maunawaan lang po natin yung status o yung sitwasyon ni Bartimaeus sa panahon ni Jesus. So sa first century po Palestine, ito po yung kanilang social structure o yung kabuuan ng kanilang lipunan. Pag sinabi po natin social structure, nandito po yung iba't ibang estado ng antas ng pamumuhay ng mga tao noon. So sa kabuuang populasyon po ng panahon nila Jesus ay 5% lamang po yung tinatawag ng mga wealthy elites o yung wealthy people. Sino-sino po ba yung mga kinakabilangan nito? Siyempre, nandito na yung king, nandito na yung emperor, nandito na yung mga clergy o yung mga sacerdote, yung mga pariseo. No? At meron ding mga mayayamang pamilya na nagmamay-ari ng maraming mga bukirin, maraming mga negosyo. No? Sa middle class, karamihan ng mga business or nangangalakal, nagpo-fall po sila dito. Usually, sila ay nagmamay-ari ng mga establishmento, ng mga business establishment, no, ng mga store. No? At yung working class, sila naman yung mga nangangamuhan, no? Sila yung mga laborers, sila yung mga fishermen, sila yung mga magsasaka, at yung poor na tinatawag dito, yun yung umaasa na lang sa hingi. Yun yung umaasa na lang na sila yung mga nakatambay sa mga lansangan, yung mga nakatambay sa loob ng simbahan, mga nakatambay sa daanan at nangihingi. No? So sila din maaari yung may sakit, yung mga paralyzed, no, na hindi na makapagtrabaho at umaasa na lamang sa charity o sa kawang gawa ng panahon na yun. At sabi po sa verse 46, dumating si Jesus sa Jericho at nang papalis na siya kasama ang kanyang mga lagad at marami pang iba. May nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. So alam po natin yung estado ng buhay ni Bartimaeus. Siya po ay isang bulag. No? Pag siya po ay isang bulag, sinabi dito wala po siyang kasama. No, hindi naman directly na sinabi na wala siyang kasama, pero hindi rin naman sinabi dito na may kasama siya. Maaaring sa pagkakataong ito ay mag-isa lamang si Bartimaeus. Maaaring sa pagkakataong ito ay iniwan siya ng kanyang pamilya. Maaaring sa pagkakataong ito ay nakatira na lamang siya sa lansangan. No? At sinabi dito, nakaupo siya sa tabi ng daan at namamalimos. So wala siyang ibang way para sa hanap buhay niya kung hindi ang kanyang pamamalimos, ang awa ng tao. Namamalimos na lamang siya sa awa ng tao. Siya ay bulag, siya ay walang kasama, siya ay walang pamilya, siya ay nakatambay lang o na marahil nakatira siya doon sa tabi ng daan, doon siya natutulog. At higit sa lahat, siya po ay namamalimos. Pero hindi po naging hadlang ang kanyang disability, ang disability po ni Bartimaeus para mangarap. No? Deepest desire ni Bartimaeus ay siya po ay makakita. No? Somehow tayo po mga tao, most of the time, kapag tayo po ay na mga nasa desperate na sitwasyon ng ating buhay, no? May mga nakakalungkot, no? May mga tao na sumusuko na lang. No, nawawalan na tayo ng kahit kaunting liwanag na mangarap. Sabi nga sa isang pelikula bakit mo pipigilang mangarap ka kung libre naman, di ba? Wala namang bayad ang pangarap. Pero mas maganda talaga na meron tayong pangarap. Sa kabila ng kahirapan, no, nandoon pa rin yung deepest desire mo na balang araw ay makakapagtapos ako ng pag-aaral, na balang araw ay maiahon ko sa kahirapan ng aking pamilya. Naniniwala ako na gagaling ako sa aking karamdaman kahit sinabi ng doktor na 2 weeks na lang from now,
no, ang aking buhay. So meron si Bartimaeus ganun po, despite of that desperation, despite of that sense of lacking, no? Meron pa ring liwanag kahit na bulag siya, meron pa rin siya nakikitang liwanag that somehow, somewhere, no, sometime siya po ay makakatagpo ng satisfaction, ng fulfillment, nung kasagutan at katugunan sa kanyang deepest need. At ano yung kanyang deepest need? Walang iba kung hindi ang matouch ang kanyang paningin at tuluyan po siya gumaling. No? So yun po. So God's flow of miracle through His faith in Jesus. So bago po tayo dumako doon, no, basahin ko lang po itong key points po natin. No? Ito lang po yung mga bagay na gusto nating ipunto sa pag-aaral na ito. Our life is a process of letting go and holding on. No? Depending on the needs and the desires na meron tayo. So in relation po sa mga bagay na gusto po natin sa ating buhay na makamit, na masustain po sa ating buhay, we are undergoing in the process. Tayo po daw ay nag-undergo sa proseso ng pagle-let go and pag-hold on. At ang best example po dito ay walang iba kung hindi po ang ating Panginoong Yesus. Wala pong iba kung hindi ang ating Diyos. So, ang deepest desire po ng Panginoong Diyos sa ating buhay ay siya po ay makabuo ng isang intimate, isang malalim na relasyon. Bakit? Kasi sa Colossians 1:16, we are created for Him. Pero since tayo po ay nagkaroon ng kasalanan, sabi ng Biblia, tayo po ay nahiwalay sa Diyos. Tayo po ay tinuring na patay sa Espiritu. No? Pero ang Diyos, dahil meron po siyang deep desire na tayo po ay kanyang iligtas, na tayo po ay kanyang alagaan at dalhin sa mainam na pastulan sa kabila ng ating mga kasalanan, nagdesisyon siya. Nagkaroon ng proseso of letting go and holding on na nangyari sa decision making ng Panginoon, ng Diyos sa moment na yun. Papaano po? Dahil po sa kagustuhan ng ating Diyos Ama na manatili tayo sa kanyang pag-ibig, nilet go po niya yung kanyang sariling anak ni Jesus. Pag meron po tayong mga desisyon at gusto po natin ng kasagutan sa ating pong mga desisyon, in relation po sa mga pangangailangan natin, in relation po sa mga deepest desires natin. Kasi kaya ka nga maggagawa ng isang desisyon para sa isang bagay na kailangan mo, hindi pwedeng wala kang maisasakripisyo. Bago ka pumunta doon sa produkto ng desisyon mo, papag-isipan mo ng pag-iisipan ng mabuti. Ang desisyon mo ay magkaroon ka ng mabuting buhay, magandang buhay para sa iyong pamilya. So, yun talaga yung end goal na gusto mong mangyari. So ngayon, mag-iisip ka, ano ba yung mga bagay na pwede kong i-let go? At ano ba yung mga bagay na i-hold on ko? Ang i-hold on ko, syempre yung bagay na makakatulong para mapanatili kong maging maayos sa aking pamilya. Siyempre, yun yung mga bagay na gusto kong mangyari sa aking pamilya na maging maayos. Kaya, pangahawakan ko ito. At ano naman yung mga bagay na i-let go ko para hindi ito maka-apekto o makasira sa magandang relasyon ko sa aking pamilya. So, papasok ka na doon sa desisyon na yun. So, you are holding on sa pagtatrabaho, sa pagsusumikap, no, sa pagmamahal, pagtanggap sa iyong mga anak, pagmamahal ng buong buo sa iyong asawa, and you are letting go of the things that can rid that relationship sa iyong mga anak at sa iyong pamilya. Sa mga kabataan dito, sa mga estudyante natin, yes, meron tayong deepest desire. Gusto natin na bahalang araw ay makapagmarcha tayo. Hawakan natin yung ating mga college diploma, di ba? Umakyat tayo sa stage ng taas ng noo, proud na nakatapos tayo ng pag-aaral. So, kung yun po yung ating nais, yung end goal po natin, we are holding on sa mga bagay po na makakatulong
para ma-achieve natin yung mga goal na yon. And we are letting go of the things that can read that plan sa buhay natin. Siyempre, may exam ka. Ano ba yung end goal mo? End goal mo bumasa. So letting go muna ang mga laro, mga games, no? Ang mahabang oras sa Facebook, no? Yung ano pa mang mga bagay na makaka-distract sa pagre-review natin at mag-focus tayo sa pagre-review. No, and so on and so on. So ganun po mga kapatid sa when we are realizing yung deepest desire natin, gusto nating mangyari sa ating buhay, nag-undergo po tayo sa proseso ng letting go and holding on. At sa buhay po ni Bartimaeus, hindi na po tayo lalayo. Ano po yung bagay na ni-let go niya at ano po yung bagay na hinold niya? Ano ba yung end goal na gustong mangyari dito ng kapatid natin si Bartimaeus? Simple lang. Diba, sabi po ng Biblia, nais po niyang makakita. At sa kanyang deepest desire, mga kapatid, na nais niyang makita, hindi ba niya makita si Jesus sa dumadaan sa puntong yun, pero narinig niya. So, meron pa rin siyang other capabilities. Sa kabila ng kanyang disability, no, na hindi siya makakita, hindi ito naging hadlang para siya ay mangarap, hindi ito naging hadlang para siya ay makatagpo ng kagalingan. Ganun po mga kapatid. At the deepest desire ng kanyang buhay, he learned how to let go and how to hold on. At hinold on po niya na meron pang pag-asa sa kanyang buhay. Yung kaliit-liitan na lang na wala na siyang ibang alam na gawin kung hindi mamalimos sa tabi. Maaring nilet go na niya yung kanyang buhay na normal. No? Pero hinold on pa rin niya yung pag-asa na balang araw ay makakakita siya at makakabalik pa rin siya sa buhay bilang isang normal na tao. No? Hindi niya hinayaan na i-let go yung kanyang pag-asa. Sa halip, hinold on niya yun. So, ano pa yung mga bagay na nilet go niya? Nilet go po niya yung kanyang kahihiyan, yung kanyang sarili, na dininay niya yung kanyang sarili para lang makalapit siya kay Jesus. Anong ibig sabihin nun? No, yung kanyang balabal, it symbolizes yung kanyang status, yung kanyang pride. Maaari kasing kaya siya nagtatago doon sa balabal na yun ay dahil nahihiya siya sa kanyang itsura, nahihiya siya sa kanyang kalagayan. Pero ang ginawa niya, tinanggal niya yung balabal na yun, he let go of that pride, he let go of that shame, no? At taas siya, lumukso pa siya, no? Meron siyang joy, meron siyang kagalakan na sumigaw at lumapit kay Jesus. Ay po mga kapatid, meron tayo po mga bagay na kailangan i-let go sa atin when we want to get closer to God. It could be our pride, it could be yung ating mga sarili. Sometimes, dumadating po tayo sa mga punto na china-challenge ng Panginoon, binabasag po ng Panginoon yung ating mga sarili para makita po natin yung desperate needs po ng ating pong Panginoon. Alam natin na hindi po kalooban ng Panginoon ang mga bagay na pangit para sa ating pong mga buhay. Pero God can also allow that suffering to happen in our life, to see our incapabilities, to see na wala po tayong magagawa kung tayo po ay hiwalay sa Kanya. At ang pangako naman po ng Panginoon, though hindi po niya sinabi na hindi na po natin mararanasan ang mga problema, pero nangako siya na ang sino mang lumapit sa Kanya, siya po ay makakatagpo ng kapahingahan. Minsan po mga kapatid, ang cause na lamang po ng ating pain ay hindi na po yung ibang tao, hindi na po ang sitwasyon. Madalas ang cause na lang ng pain is yung ating pag-iisip. Yung papaano natin binibigyan ng burden, yung ating sarili. Minsan, ang akala na lang natin, yung kaaway na lang natin yung burden natin, pero deep inside, ang sarili na lang po natin pala yung nagbibigay ng kabigatan sa ating pong mga buhay. Hindi mo pa rin matanggap hanggang ngayon yung nangyari. Matagal ng panahon, matagal na yung nangyari, pero you are keeping in yourself that burden, that guilt, that shame. Pero sabi ng Panginoon, learn how, para maging maayos ang buhay mo, learn
kailangan mag-undergo ka ng proseso of letting go and holding on. At ano ba yung mga bagay na maaari mong i-let go? At ano ba yung mga bagay na pwede mong i-hold on? So, yung mga bagay na i-hold on mo, yun yung mga bagay na makakabuti sa'yo. At yung mga bagay na i-let go mo, yun yung mga bagay na hindi makakatulong sa atin. Every one of us has a deep need and desire. Kagaya po ng ating example in relation po sa buhay po ni Bartimaeus, lahat po tayo ay mayroong mga deep needs and desires na gusto po natin ma-fulfill sa ating buhay. At wala pong ibang makakapag-satisfy po ng need na yon, ng desire na yon, kung hindi po ang ating Panginoon. Sabi po niya sa kanyang salita, no, today I have given you, I give you choices. At sabi ng Panginoon, choose life over death. Piliin po natin ang buhay. At saan po manggagaling ang buhay? Sabi ng Panginoon, my son, Proverbs chapter 4, verse 23, keep attention to my words, incline your ears to my saying, and there are life to those who find them, and health to all their flesh. So sa kanyang salita, at sa kanyang pangako po, mga kapatid. And last, our faith through Jesus is the only way of accessing God's movement in our lives. So, meron po tayong mga bagay na nais din po ng Panginoon na i-hold sa atin. We have to deny ourselves and let us focus our life through Jesus Christ. Bakit? Because it is the only way to access God's movement in our life. Ano po bang ibig sabihin nito, mga kapatid? No, ang nangyari po kay Bartimaeus, sa kabila po ng mga pumipigil po sa kanya, hindi po siya nagpatinag doon. Sa halip, he exercised his faith, sumigaw siya, he declares the goodness, the characteristic, no, who Jesus is in his life. At ang sabi niya, Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Sa kabila na may mga tao na pumipigil sa kanya, sumigaw pa rin siya, nagsabi pa rin siya, Jesus, nandun pa rin yung kanyang deepest desire, deepest need, na magkaroon ng access ang Panginoon sa kanyang buhay. He stepped out, no, sa kanyang faith. Hindi niya pinansin yung mga boses sa kanyang paligid. Sometimes, most of the time, yung mga boses naman sa ating paligid, hahatakin lang tayo ng pababa. No? Kung ano yung mga bagay na hindi naman makakabuti sa atin, learn to let go of the things. At ano po yung mga bagay na makakabuti sa atin, learn to hold on. At ano yung bagay na makakabuti, kagaya na ginawa ni Bartimaeus, pinanindigan po niya yung kanyang pananampalataya. Mga kapatid, sa sitwasyon po natin ito, marami po sa ating mga nawalan ng trabaho, marami po sa ating ang nalugi sa ating pong mga negosyo, marami po talaga tayong mga pinagdaan ng mga problema na dulot ng pandemya. So, panindigan po natin yung ating pananampalataya, kagaya ni Bartimaeus. At sa pamamagitan po nito, mga kapatid, we allow God to access, no? We allow His movement sa ating pong mga buhay. Ang ating pong pananampalataya ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ang pagtitiwala po sa Diyos ay hindi po kahinaan. Tandaan po natin yung kapatid. Sa halip, pag tayo po ay nagtiwala sa Diyos, sabi po ng Isaiah chapter 40 verse 31, tayo po ay matutulad sa isang agila, no? Nalilipad kagaya ng isang agila, tumakbo man tayo ng tumakbo, hindi tayo manghihina, lumakad tayo ng lumakad, hindi tayo mahahako. So our faith through Jesus is the only way of accessing God's movement in our life. Hindi po nagpatinag, hindi po nakinig sa pagpipigil, no, sa kanya, kay Bartimaeus, no, yung mga tao sa paligid niya, hindi po niya pinansin yun. Sa halip, siya po ay determined, siya po ay nagpakumbaba, kinilala po niya ang Diyos sa kanyang buhay, at hindi po siya nagpapigil sa anumang sitwasyon, lumapit po siya sa Diyos. At despite ng sitwasyon niya, no, despite ng kanyang disability, despite na marami pong mga boses sa kanyang paligid, dahil sure siya na the only one that can satisfy his need, walang iba kung hindi po ang Panginoon. The faith of Bartimaeus, he recognized who Jesus is in his life. That is the important
matter na dapat natin pong alalahanin when we are exercising our faith. Siyempre, bakit ka magtitiwala dun sa taong kilala mo na hindi naman niya kaya? Diba? Magtitiwala lamang tayo dun sa tao na capable na gawin ang isang bagay. Kagaya po ni Bartimaeus. Alam po ni Bartimaeus na si Jesus ay nakakapagpagaling. Kaya po siya nagtiwala sa ating pong Panginoon. Dahil alam niya si Jesus at ang alam niya yung character. We are not trusting God dahil sa kanyang ginagawa. Yung ginawa ni Bartimaeus, he trusts God because of who God is in his life. Ganun po yun. Hindi po dahil po siya ay nagbibigay at nagpapala at nagpapagaling, bagkos siya po yung Diyos, no, na magpapagaling. Siya po yung Diyos na magbibigay. Siya po yung Diyos na palabigay. Siya po yung Diyos na nagpapagaling. No? Yun po yung ating titignan doon. We are focusing on God's character. No? It is not what He has done, but sino ba siya sa ating pong mga buhay. Kasi ang magiging problema nun, that this is the problem of kapag mali po yung pagre-recognize natin between a blessing and a blesser. The one who blessed, dapat siya po yung ating nalilid. Hindi po dapat yung mga blessings sa ating po mga buhay. Bakit? Kasi kapag dumating yung punto na tayo po ay nananalangin, tapos hindi naman tayo gumaling, hindi naman tayo pinagpala, naapektuhan po yung ating soul, naapektuhan po yung ating faith. Pero kapag kilala po natin ang Diyos, no, siya ang Diyos na alam natin na magpapala. Siya yung Diyos na alam natin na nagpapagaling. Hindi po nakapokus sa kanyang gagawin, bagkus po sa kanyang character. At sabi ni Bartimaeus, Jesus, Son of David, have mercy on me. He focused on Jesus' character as a Son of God and as a merciful God. So, amen? Sabi po ng Panginoon dito sa Jeremiah chapter 33 verse 14 to 16, the days are coming, declares the Lord, when I will fulfill the good promises I made to the people of Israel and Judah. And in those days and at that time, I will make a righteous branch sprout from David's line. At ano yung gagawin po niya? He will do what is just and right in the land. In those days, Judah will be saved and Jerusalem will live in safety. This is the name by which it will be called, the Lord, our righteous Savior. So, the name of the Lord follows this particular character. Sabi dito, He is just, He is righteous, He is Savior, but He is protector, He is a promise keeper. Amen? He is the healer, He is Emmanuel, God is with us. We should trust God in His name. No? We should focus on our faith in Jesus Christ. Amen? So, ito po yung magandang character na pinakita po ni Bartimaeus. He came to Christ no matter who tries to stop him. No? Siya po ay nanindigan sa kanyang pananampalataya despite na marami pong mga boses sa kanyang paligid. Siya po ay nanindigan. Pangalawa, he came to Christ no matter what tries to stop him. So, lumapit po siya sa Panginoon sa kabila ng kanyang disability, sa kabila ng kanyang sitwasyon na siya po ay bulag, sa kabila ng sitwasyon na siya po ay wala ng ibang inaasahan, sa kabila po ng kanyang estado sa buhay, sa kabila ng kanyang kahihiyan, he came to Christ no matter what tries to stop him. Ang Diyos, hindi po siya tumitingin sa ating estado sa buhay. Everyone is welcome. Ano man yung nakikita mo sa iyong sarili, sino man, ano man yung past na nagawa mo, di ba? Come to Christ, no matter what try to stop you. At ang sabi ng Panginoon, ano bang gusto mo na gawin ko sa buhay mo? Pangatlo, come to Christ and tell Him what you want. Ine-encourage po tayo ng Panginoon na ibahagi natin sa Kanya ang ating mga saloobin. Ine-encourage po tayo ng Panginoon na ipaalam sa Kanya kung ano ba yung mga deepest desire na nais niyang i-fulfill sa ating pong mga buhay. Ang pangako po ng Diyos, kapatid, there's nothing that can separate you from His love.
At ang kanyang pag-ibig always leads you to a place na kung saan meron pong fulfillment sa iyong pangangailangan, meron pong kasagutan sa iyong pong mga panalangin, at higit sa lahat ay makakaranas ka po ng kapahingahan. So, ano ba yung mga bagay na nais mo na pagkaloob sa iyo ng Panginoon? Ano ba yung mga bagay na sa puntong ito ng buhay mo na you are in desperate needs of the touch of God, and the move of God in your life? Have you tell it to God? Sinabi mo ba to sa Panginoon? I-share mo na ba to sa Panginoon? Hinihintay ka niya, no? Sabi ng Panginoon, ask and it will be given to you. Seek and you shall find. Lagi po nating tatandaan, tayo po ay tupa ng Panginoon. Tayo po ay nasa kanyang pangangalaga. No? Exercise po natin yung ating faith, mga kapatid. No? Kapag po tayo ay meron daw pong pananampalataya na kasing liit ng butil ng mustasa, no? Marami na po tayong maaaring gawin. Amen? So, exercise po natin yung ating faith. Meron po tayong kapangyarihan to declare. We have to recognize the Lord in our life. He is a giver. He is the healer. Everything. No? He is the ultimate I am, says the Lord. Amen? Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa napakagandang umaga at sa iyong pong biyaya, sa biyaya po ng buhay na iyong pong pinagkaloob sa amin. Panginoon, meron po kami mga deepest desire sa aming pong mga buhay na nais po namin magkaroon ng katugunan. Pero Panginoon, nais po namin, Lord, na hingin po, Panginoon, ng iyong habag at saganang biyaya more than anything else, Lord. At hayaan niyo nga po, Panginoon, kung ano po yung nais po ninyong gawin sa amin. Nahayaan po namin kung ano po yung gusto po ninyong gawin sa amin. Lord, ito po, nakakaalam ng lahat ng aming pong mga paghihirap, ang lahat po ng laman ng aming mga puso't isipan. Pinababa po namin ang aming mga sarili, pinubuksan po namin ang aming mga buhay to receive your grace, to receive your blessing, to receive, Lord God, in you, in our life. Maraming salamat po. This is our prayer in Jesus' name. Amen. God bless po.